Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Muli, dito po si Ginoong Vladimir Caritan at didiscuss ko po sa inyo yung tungkol sa Unit 1 ng ating talakayan ng philosophy, Introduction to the Philosophy of the Human Person, which is Humanity and Wonder. Pasensya na wala akong video ngayon kasi may problema sa mukha ko ngayon. Kailangan kong gamutin. Pero anyway, ito na nga, i-discuss natin itong humanity, yung Unit 1 sa Humanity and Wonder. So, nandiyan po yung ating mga learning targets. Ito nga palang PowerPoint na to ay galing sa Kuiper na official na supply sa atin ng mga learning materials sa senior high school ng Nuestra Señora de Aranzazu Parochial School. So, ito naman po yung ating mga objectives, no? Yan. So, nasa lesson 4 na po tayo, the mind's first steps. So, ang tanong dito, have you ever witnessed a debate or participated in one? What do participants express or present to the audience? So, ibig sabihin, paano ba nila inilalatag ang kanilang mga presentation? Paano ba nila tayo napapaniwala sa kanilang mga sinasabi? Paano ba sila mananalo sa isang debate? Ano ba yung mga contributing factors kung bakit mananalo sila sa isang argument? Yan. So, pwede niyo sagutan yan. So, sa panahon ngayon lalo na, no, kailangan natin ng tinatawag na logic. No? So, ano ba yung logic? So, this is the use of arguments and reasoning are in accordance with certain principles and methods to arrive at the truth. So pag sinabi nating arguments and reasoning, halos magkaparehas lang halos, ano, hindi ko sinabing ano. So they present premises and usually at least one premise, no? Pag sinabing premise, evidence. Yan. Isang evidence ng kanilang gustong bigyan ng conclusion. At syempre, yung conclusion mismo. Yan. Kailangan yan kasi kailangan yung ibibigay nilang mga premise usually dapat factual, no? Kung hindi man factual ay believable. So, usually ang isang argument o ang isang reasoning ay may decomposed of premises and a conclusion. So iba pa sa deductive reasoning, usually sinusunod niya yung isa sa mga ginagamit sa pagbibigay ng isang deductive reasoning ay ang syllogism. Pero isa lang yan. So, they must be presented deductively or inductively. So, yun yung tatalakayin natin ngayon eh. Deductive and inductive reasoning. Yan. So, these are the two kinds of arguments, deductive reasoning and inductive reasoning. So, madali lang naman ito. In a nutshell, when we say deductive reasoning, this deals with certainties, and inductive reasoning na usually ginagamit sa science, lalo na sa mga theory, no, deals with probability and likelihood. Pero para mas madali, punta tayo sa susunod na slide. So deductive reasoning is a logical process where conclusions are drawn from a set of premises that are generally considered to be true. And it starts with a general statement or hypothesis, which is the major premise. Mamaya, makikita niyo yan. The key characteristic of a deductive reasoning is that if the premises are true and the reasoning is correctly applied, the conclusion must also be true. Kaya tatandaan niyo na, kailangan yung premise totoo. No? At kapag tama rin yung reasoning na
o kaya yung conclusion na binigay mo, yun nga, yung reasoning na ibinigay mo pala, dapat yung conclusion, no? Yung conclusion, tama yun. This form of reasoning is often used in mathematics, science, and philosophy. So, ito yung halimbawa ng isang deductive reasoning. So, ibibigay mo, usually ito yung parts, no, sa isang deductive reasoning. May major premise, no? Usually yung general statement, yun ang ibig sabihin ng major premise, no? Susundan siya ng isang minor premise or specific statement. Tapos mula sa major premise at sa minor premise na nakuha mo, bibigay ka ng conclusion. So for example, all humans are mortal. Sa lahat daw ng tao na mamatay. That's the major premise. Si John ay isang tao. John is a human. Yun yung minor premise or the specific statement. So, dahil meron na tayong dalawang premise, dalawang premises rather, pwede na tayo magbigay ng solution, ng conclusion. Yan. Therefore, John is mortal. So, tama ba yung statement na ito sa palagay ninyo? Yan. Tinatanong ko lang kayo kung tama ba yan ha. Ito pa, para mas madali, ano? Ito naman, may makikita kayong letters at makikita niyo yung color coding para mas madali nyo maintindihan. So, all dolphins are mammals. All mammals have kidneys. Therefore, all dolphins have kidneys. So, makikita nyo, si letter A, si dolphin, B, si mammal. Tapos, sa second premise naman, B, tsaka si C ang magkasama, mammal at tsaka si kidney, C. Therefore, all A have kidneys. So, all A have C. Yan, titignan yan ha. Tama ba yung kanyang deductive reasoning? All dolphins are mammals. Siyempre, lahat daw ng mammals have kidneys. Therefore, all dolphins have kidneys. So, tignan nyo kung totoo. Baka mamaya, may mga dolphins na walang kidneys, di ba? Pero most likely, totoo itong statement na ito. Isa pa, all pigeons, ito kasi sa mga nabigyan ko na ng discussion prior to this video, itama natin to, no? So, all pigeons are birds. All birds have feathers. Therefore, all pigeons have feathers. Yan. Kasi yung nakaraan, ang binigyan natin, all birds have feathers. Yun yung ginawa nating statement ng ano. So, medyo nagkamali tayo dun kasi nagkaroon tayo ng fallacy doon. May fallacy pala doon. Pero this is the more valid argument, no? All pigeons are birds. Totoo naman, di ba? So all birds daw have feathers. Therefore, all pigeons have feathers. So, nakakaintindihan ba tayo sa ating deductive reasoning? Yan. So sa inductive naman, this is a type of logical thinking that involves making generalizations based on specific observations or evidence. So kanina, yung sa deductive reasoning, magbibigay muna tayo ng general statement before we can come up with a specific conclusion. So dito naman, sa inductive reasoning, baliktad. So, ito daw yung logical thinking na kung saan it involves making generalization. So, mauuna muna yung specific observations or evidence bago ka magbigay ng isang general statement. So, paano ba yon? So, yun nga. In inductive reasoning, you start with particular instances. Yan, yun yung sinasabi ko. And draw a general conclusion, which is likely but not guaranteed to be true. Yan. So may probability. Yan. So usually sa inductive, no, kaya ginagamit nga ito sa mga sa science, sa theory, di ba?
Kasi based on observation, no? Pwede ka makapag-come up with a, a general accepted fact, no? But not always, minsan hindi talaga absolute yung katotohanan. Pero ayun nga, uh, pwede kang magbigay ng mga sapantaha sa pamamagitan ng pagbibigay dito sa inductive reasoning, mga sapantaha or mga ano, yung parang ano ba tawag dito sa sapantaha, parang mga theory, no? Bago ka makapag-come up ng uh, uh, general narrative, no? So for example, the sun has risen in the east every day. Yan. So this is the first statement, specific, no? The second specific statement, the sun rose in the east today. Therefore, I can say that sun always rises in the east. So yun yung kanyang observation. Sa unang tingin, medyo nakakatawa to, no? Kasi siyempre, alam naman natin, no? Common sense na ang araw ay sumisikat, no? But this argument or reasoning, no, only proves that if you have specific observations, you can come up with a general idea. So isa pa sa mga example of inductive reasoning, every swan I have seen so far is white. So therefore, all swans are white. Uh, may probability rin, di ba, na baka may mga swan na kulay itim, di ba? Sabi nga nila dati, may kasabihan dati, no? Pag pumuti na, sige, pahihiramin kita ng pera pag pumuti na yung uwak. Kasi nga, uh, usually kasi ang kulay ng uwak, no? Ay kulay itim. No? Kaya nga pag sinabi natin uh, sa Tagalog na kawikaan, no? Pag pumuti ng uwak, ibig sabihin na imposible, no? Imposible kitang pahiramin ng pera kasi nga pag puti daw ng uwak eh. Eh kaso ngayon, lalo na sa internet, makikita nyo na may mga albino na uwak, mga crow, no? Albino crows, no? Meron pala talagang mga puti na uwak. Nakukuha nyo? So, usually, yun ang sinasabi dito, no, na pwedeng sa maraming pagkakataon, yung statement na ito ay totoo. Pero, there are minuscule percentage that this observation might not be true. Okay nyo? So, nevertheless, uh, makikita nyo sa inductive reasoning, ang unang ibinigay, yung uh, minor statement bago nag-generalize. Unlike sa deductive reasoning. So, ito nga, sa two kinds of arguments or reasoning, uh, sa deductive arguments, dalawa ang pwedeng mangyari, no? Pwedeng yung deductive argument mo ay valid o pwedeng yung deductive argument mo ay invalid. Sa mga nabigyan ko na ng lesson nung nakaraan dito, di ba? Nagbigay ako ng example na all uh, all dogs are four-legged animals. All cats are four-legged animals. Therefore, all cats, all dogs are cats. Ganon. So, mali yun, no? Invalid yun kasi unang-una, although the two premises are likely to be true, di ba? Pero yung conclusion na ibinigay niya, hindi kailanman naging aso yung pusa, di ba? Kasi ang pinagbasihan lang nila, yung four-legged, no? Kasi nga, niisip nila na kapag four-legged na aso, ito yung aso, lahat ng aso, four-legged, lahat ng pusa, four-legged. Hindi ibig sabihin yung aso, pusa. So mali yung conclusion. So sa inductive arguments naman,
Dahil nga ito'y may probability, no? Yung katotohanan niya na mataas o malakas o mahina yung kanyang ah, argument o yung reasoning. Nakuha nyo? Sa deductive argument, you can come up with a valid or invalid reasoning. Sa inductive argument naman, you can come up with a strong or weak reasoning. So, sa deductive argument, no, may simpleng flowchart dito. Do the premises guarantee the certainty of the conclusion? Kung yes ang sagot mo, at tama naman yung conclusion na ibinigay mo, yes, valid yun. Pero pag hindi, no, kahit yung reasoning mo ay maayos, pero mali ang mga premises or mga evidences na ibinigay mo, invalid yun. So, ganun din naman sa inductive arguments. So, do the premises support the likelihood of the conclusion compared to other possible conclusions? Kung yes, strong yung argument mo. Pero kung weak, hindi. Kung yes, ang sagot mo, strong. Kung no, ang sagot mo, weak. So, ito, mamaya, tingnan natin to, no? Identify whether the given arguments follow deductive or inductive reasoning. Explain your answers. Pwede rin kayong mag-comment sa video, no? Para makita ko, no? Parang magkaroon tayo ng isang interactive na lesson dito. Although this is a pre-recorded video, I want you to answer, especially in the comment section, no? And pakilala kayo para makita ko. Nakuha nyo? Titingnan ko yung mga sagot nyo, ha? Titingnan ko yung mga sagot nyo, yung comments nyo, ha? Yan. So, this is the first argument, no? So, dapat nating malaman kung ito ba'y deductive or inductive. Pwede nyo na rin sabihin kung ito ba kung deductive yung sagot nyo, isa ba siyang strong argument or a valid argument or invalid argument. Kapag inductive naman yung sagot nyo, pwede nyo na rin sagutin kung ito ba isang strong or weak argument. So this is the premise number 1. Metro Manila is south of Pampanga. Premise number 2, Pampanga is south of Tarlac. Therefore, Metro Manila is south of Tarlac. So this is the first statement. This is the first argument. You can pause the video for a short while. Next one, this argument, all herbivores are animals. A giraffe is an animal, therefore a giraffe is a herbivore. So you can pause this. Next, ito ba ay deductive or inductive? I have 10 pens in the bag. The first pen I took from my bag was black. The second pen I took from my bag is also black. Therefore, all pens in my bag are black. So answer if this argument is a deductive or inductive reasoning. And please also state if it is an invalid, valid, strong, weak argument. Next, all athletes work out in the school gym. Allen is an athlete, therefore Allen works out in the school gym. Yeah. So next, yeah. Annie avoids eating sugary and salty foods. A weight loss diet requires avoiding sugary and salty food. Therefore, Annie must be following a weight loss diet. Yeah. Pause. Okay. So, I want you also to answer this question in your notebook. What is the main difference between deductive and inductive arguments? Why is logic used as a toolbox in philosophy? Why are human beings called rational animals? How do deductive and inductive reasoning help in engaging in a conversation?
Yan, sagutan nyo rin yan. Tapos, nga pala, ah, may pinagawa na rin akong written works na magbibigay kayo sa inductive, mamaya ko na pala i-announce to kasi tatalakayin ko pa ngayon yung mga fallacy. Yan. So ito nga, speaking of fallacy, so ano ba ang isang fallacy? So, a fallacy is an error in deductive reasoning. So, pag may mali, may fallacy na yun. Nagkakaintindihan? Kapag may mali sa reasoning, fallacy siya. The erroneous argument itself is also called a fallacy. Yung mismong argument, no? Whether it's um, you might encounter a lot of fallacies when engaging in face-to-face or online conversations. Actually, sa social media, napakarami nito. Napakarami. At minsan nga, napaka-specious pa ng mga statements nila. Ibig sabihin ng specious, ang gandang pakinggan. Pero mali. Nakuha nyo? So, ito po. Let's start. Number 1, ad hominem or personal attack. Attacking the person making the argument rather than argument itself. Yan. So, inaatake mo yung tao. No? You're a single mom, so I won't believe any of your relationship advice. No? That's no? If that's off, no? Hindi if. So, inatake niya yung So, siguro nagsasalita yung babae, no? Single mom siya, nagkataon. Siguro may sinasabi siya tungkol sa relationship. Single mom ka naman eh. Bakit ako maniniwala sa iyo? Single mom ka nga. So, that's personal attack. Diba? Bakit ka nagpo-promote ng skincare ang dami mo galis. Ganun. Parang ang sama nun eh, di ba? Ang sama-sama ng atake nila. Talagang mapipikon ka eh, di ba? Kung ikaw pikon, mapipikon ka talaga sa mga ganyang atake. At marami ang napipikon sa ganyang mga atake. Kasi, siyempre, ikaw na ang tinitira ng nung kalaban mo, nung kausap mo eh. Di ba? Kahit sa social media, ganyan eh. Yung iba nga, talagang nag-i-stock pa sa profile nung gusto nilang nung gusto nilang barahin na netizen eh. Kaya nga hindi ko masisisi kung bakit ang dami ng mga tao na naglalak ng kanilang profile sa Facebook. Straw man. Yan. Misrepresenting someone's argument to make it easier to attack. So, pag sinabi natin straw man, ito yung mga sa no? Sa sa parang sa mga sakahan, yung straw man, nakalimutan ko na ulit yung Tagalog doon, nasabi ko na nung nakaraan yun eh. Yung mga parang scarecrow, mga strawman yan eh. So yung strawman ganon, parang nire-represent niya yung farmer para matakot yung mga ibon, no? Para na umatake sa kanyang farm. So ganon din yung nangyayari dito, no? So this is the argument. We need to consider better gun control measures to reduce violence. So may sasagot, gusto mo mawala yung kanilang mga baril at gusto mo maging defenseless sila against the criminals? Yun ba ang gusto mong sabihin? Samantalang hindi naman yun ang gusto niya sabihin. Ang gusto niya, better gun control measures. Hindi naman niya sinabi na di ba? Nakukunin lahat ng baril. Pero better gun controls, no? This argument is actually prevalent in United States of America kasi especially ang dami ng mga gun violence sa Amerika na talagang masakit sa ulo. No? Parang buwan-buwan na lang ata may mga school shooting. No? Madalas may school shooting. Number 3, different type of fallacies appeal to ignorance. So, arguing that something is true because it hasn't been proven false or vice versa. No one has ever proven that aliens don't exist. So, they must be real. Nakuha nyo? O pwede rin namang, no one has ever proven that aliens exist. So,
they must not be real. Yan. Yun yung tinatawag na appeal to ignorance. So, iba nga, medyo ano eh. O totoo ba may Diyos? Nakita mo ba siya? Hindi mo siya nakita, hindi siya totoo. Yan, mga ganyan, yung mga ibang philosopher, lalo na yung mga atheists, ganyan yung mga banatan nila. False dilemma, false dilemma or false dichotomy, presenting only two options where more may exist. So, halimbawa, ito, either you love me or you love Pedro. Ganun lang yun. Hindi ba pwedeng, halimbawa, kung ako'y nanliligaw sa'yo, di ba? Tapos hindi mo ako sinagot, hindi ba pwedeng gusto niya muna mapag-isa lang? O kaya, hindi si Pedro ang gusto niya, kundi si Juan, o kaya si Tomas. Pero hindi ibig sabihin na kaming dalawa lang, no? Ako si Dadabog at saka si Pedro. Hindi ganon, no? May mga ganyan tao na siguro usually sa relationship ganyan, no? Siguro kaya mo ako iiwan kasi may iba ka ng mahal. Pero hindi naman ganun palagi ang problema. Although madalas ganun. Pero maraming dahilan kung bakit naghihiwalay yung mga tao, di ba? May mga differences, no? May mga differences sila sa buhay, sa karir, sa relihiyon, di ba? Kaya sila naghihiwalay. Pero yung ganitong klase ng argument talagang parang pinipiga ka na dalawa lang yung choice mo. Hindi mo ako mahal. Si Pedro ang mahal. That's false dichotomy. Slippery slope, arguing that small first step will inevitably lead to a chain of relative events, resulting in a significant or usually negative effect. Ay, ano ba yan? Hindi ko nasuot yung aking lucky bracelet. Uh, mali. No? Hindi ka, ito pala example, no? Yung mas maganda example, no? Mm, ayan, hindi mo ako pinahiram ng ballpen. Dahil hindi mo ako pinahiram ng ballpen, hindi na ako makakasagot sa exam. Dahil hindi na ako makakasagot sa exam, babagsak ako. At dahil babagsak ako sa subject na to, titigil na ako sa pag-aaral. At dahil titigil na ako sa pag-aaral, hindi na ako makakatuntong ng college. Dahil hindi na ako makakatuntong ng college, hindi na ako makakapasok sa mga professional na trabaho. Mas mga menial task na lang na trabaho ang papasukin ko. At dahil menial task lang na mga trabaho ang napasok ko, konti lang yung pera na makukuha ko. At dahil konti lang yung pera na makukuha ko, hindi ako makakapag-asawa dahil wala naman akong pera. So, yun yung tinatawag na slippery slope. Dami sinabi, no? Pero ganun ang slippery slope, no? Hindi ka lang pinahiram ng ballpen, no? Ang dami mo na sinabi. Di ba? Ayan. Ayan. Ito yung example, no? Ito maganda example, no? So, pero maganda rin yung binigay ko example kanina, no? So, ito yung example kanina. Ngayon, if students are required to wear uniforms to school, they'll do less shopping at local clothing stores. With less business, the store will close, which will hurt our local economy. Di ba? So, pinag-require mo ng uniform lang. Di ba pwedeng, di ba, na pwedeng economical din yon na kung saan ang mga ang mga bata di ba, magkaroon ng identity, di ba? Ang dami na sinasabi. So circular reasoning. So the argument's conclusion is assumed in the premise. Halimbawa, Harold's new book is well written because Harold is a wonderful writer. So hindi ba pwedeng Harold's new book is well written kasi maganda talaga yung pagkakasulat niya. Hindi dahil si Harold ay isang magaling na manunulat. Diba? So nag-assume na tayo dahil magaling si Harold magsulat, maganda na rin yung kanyang isinulat. Di ba?
Kasi may bias na tayo doon eh. Nakuha nyo? May bias na tayo doon. Yan. So, hasty generalization, making broad generalization based on insufficient or biased evidence. I met 3 aggressive pit bulls. So, all pit bulls must be aggressive. So, maaaring yung nakaharap niya mga pit bull, agresibo, pero hindi lahat, di ba? Pero dahil sa nakaharap niya, nagbigay na siya ng broad, no? Ibig sabihin, lahat na nga sinabi niya eh. Nag-generalize na nga siya, lahat na ng pit bull. No? Sa mga, ano, so lahat ng nagsisigarilyo, mabaho na nakita ko, naamoy ko yung hininga, mabaho ang hininga nila. Therefore, lahat na nagyoyosi, mabaho ang hininga. Malay mo, iba talagang mabango pa rin ang hininga kahit nagyosi na, di ba? May mga ganon. Ito naman, post hoc ergo propter hoc or false cause. Assuming that because one event followed another, it was caused by the first event. For example, uy, I wore my lucky socks and my team won the game. The socks must be the reason we won. Yun yan. Hindi ba pwedeng, kaya nanalo sila dahil magaling sila talagang maglaro. Diba? Hindi ba pwedeng hindi yung lucky socks mo ang dahilan kung bakit sila nanalo? Baka magaling yung coach, di ba? O baka may isang player na sinuwerte na, halimbawa, kung basketball yan, sinuwerte naka 3 points, di ba? At nagpabago sa change ng course. Di ba? So number 9, appeal to authority. Using an authority figures support as the primary reason to believe in something, regardless of the context or relevance of their authority. So tandaan nyo, no? Context or relevance. No? For example, Mr. Gomez is a talented actor. So his artwork must be excellent too. Yeah. So, dahil naisip mo na magaling sa performance art, si Mr. Gomez, kung sino mang Mr. Gomez yan, magaling na rin siya agad sa visual arts o kaya sa pagpipinta. Diba? Pwedeng magaling siyang umarte, pero pwedeng hindi siya magaling mag-drawing o magpinta. Yun yun. Pero dahil may pangalan na siya, no, ina-assume natin na magagawa niya na rin ibang bagay dahil talented siya sa isang particular na aspeto ng sining. So, bandwagon fallacy naman is arguing that something is true or right because it is popular or everyone else believes it. So, pinagawa ko na sa inyo to dati, no? May tinawag sa classroom. May pinalabas tayong isang estudyante, tapos sinabi ko sa inyo, ito yung kulay na dapat yung isagot o itaas ang kamay. Di ba? At nakita nyo na kapag nung nagtaas kayo ng kamay, karamihan sa ibang mga section, yung pinalabas ko na pinapasok ko rin agad, nagtaas din siya ng kamay. Kasi, inaakala niya na kapag nagtaas siya sa actual na kulay, mali siya. Bandwagon yun. So, isa pa, everyone is switching to this brand. So, it must be the best. Yan. Bandwagon. Actually, dati ng mga year 2009 ba yun? Yung Friendster, ang daming problema niya. Siya yung parang Facebook dati. So, noong 2009, yun kasi madalas namin ginagamit dati, Friendster, hindi Facebook. So, biglang ang dami-dami ng problema ng Friendster. May mga nag-aaya na, wala nang kwenta dyan sa Friendster, mag-Facebook na lang tayo, dito na lang tayo sa Facebook. Inevitably, no, naglipatan nga ang lahat sa Facebook. Diba? Yun yun. Bandwagon. So, ito sa may criticizing arguments, no? Sagutin nyo rin to, no?
Ay, actually, na kasama na rin pala to sa ano. Same questions lang naman. These are the same questions, no? Sagutan niyo to sa notebook niyo, no? Pwede niyo ring ilagay sa comment para makita ko yung mga sagot niyo. So, eto, bago tayo matapos, I want you to answer this sa notebook niyo ulit. How do you evaluate deductive arguments? How do you evaluate inductive arguments? What are fallacies? Why is it important to identify them when determining sound claims? How can criticizing or evaluating arguments be helpful in your everyday life? So, ayun po ang stoplight at dito po nagtatapos ang ating lesson for today. So, maraming salamat po and mabuhay tayong lahat. Sana panoorin nyo ang video na ito kasi kasama ito sa exam. Sa mga 12B students, hindi ko na ito i-discuss ng face-to-face. Sa 12D, ito na yung katapusan ng diniscuss ko. Maraming salamat sa inyo. Paalam.